Grabe na ito! Pragnananda versus Wesley So sa championship dahil nag-tied po sila after round robin. Dito pag nag-tied, nagpe-playoff. Yung first playoff game nila tabla, second playoff tabla ulit. Humantong sila sa Armageddon at doon nagkaalaman mga kamatyas. At black si Wesley, white si Prag, ibig sabihin, tabla lang ang kailangan ni Wesley. Okay po, bago natin pasadahan itong napakagandang laban, ay iwanan ko muna kayo ng pasilatid sa atin ng Internet Chess Club application. Ito po, it's white to play. Bagamat 1 pawn down dito ang puti, pero ano yung pinaka magandang way na gagawin para ma-save pa ng white ito as draw? Yan, napaka-importante po ng endgame knowledge eh. Bili nyo, 1 pawn na lang yan, pero nakatabla yan. Pero ano kaya yon? Ano kaya yung forcing na yon na sa ayaw sa gusto ng black, masisave ng white talaga ang game? Pakilapag nyo na lang po sa comment section yung mga makikita nyong kasagutan ha. Maraming salamat po, at sa mga wala pang Internet Chess Club application, downloadable sa Play Store at App Store, free lang po ang paggawa ng account dito. Ayan. Okay. Mas twin situation si Prag. Nako, kailangan pilipit siya dito. Kailangan pilitin niya talaga. Nag C4, English opening ang ginamit, at nag E6 lang si Wesley. Knight F3, D5, at nag E3. Ayan. Ilang beses ko nang nakita kay Prag ito, yung nag E3 mga kamatyas. So, tapos mag B3, dinidelay yung D-pawn, Knight F6, ayan na nga oh. Ilang beses ko na nakita sa kanya yun eh. B6, ang ginawa pong formation dito ni Wesley, may pagka Queen's Indian defense, yung gumaganon lang oh. Bishop B2, Bishop B7, kinain na yung pawn D5, kinain din ang pawn, G3, kakaiba talaga. Mekus-mekus na ito. Kung sa bagay, blitz po ito eh. Mas mababa po yung oras ni Wesley kasi Armageddon fight na po ito, pero tabla lang kailangan. Bishop D6 develop, Bishop G2 nag-castling, at nag-castling, nag-rook E8. Okay, very normal naman po yung approach ni Wesley, no? Develop lang, Knight C3, A6, no? Para walang paparating na Knight B5, at nag-rook C1, okay, pressure kagad sa C-file, Knight BD7, okay, so almost complete na ang development ni Wesley, nag-rook E1, at nag-rook C8, ayun, para isi-C5 din naman yan mamaya, nag-D3 lang, okay, hindi nag-D4, ano, kasi pag nag-D4 po, ay pwedeng mag-Knight E4, papasok yung kabayo para may malakas na pwesto kagad sa gitna. Queen E7, Rook E2, saan pupunta yan? Pupunta ba dito? Kunat Bishop A3. Okay, dahil tabla lang ang kailangan ni Wesley. Kailangan niyang linisin. Palit-palit lang ang mga pyesa. Kinain, kain, at nag-Rook C2, nag-Queen D6, no? Para maagang proteksyon sa C7 dahil yan talaga ang tatargetin ng pinagpatong na tore. Knight E2, C5. Okay, malakas na, no? D4, okay. Pero nabukas naman yung bumuka naman yung E4 square. Rook C7, ginaya ni Wesley. Nagkaroon siya ng idea. Maganda yung pwesto mo Kayahin ko yan. Gayahin daw, ayun. Kinain, kain din ng pawn, at nag-Knight C3, bumalik, nag-G6. Ayan ang mga binibiling tira dyan, no? Nag-G6, baka magkiking G7. Yan ang plano ni Wesley, no? At nag-Rook D2, ayun, switch naman. Hindi makuha sa C-file, eto naman, D-file naman. Knight B6, okay, para talagang tibay na tibay ang D5, hindi mape-pressure. A4, para may A5 na paparating. At nag-Rook D8, talagang kapit na kapit si Wesley sa D-pawn niya, baka mamaya tamaan eh. A5, at nag-Knight D7, okay, umatras muna. Mukhang iikot papunta sa E5 square, at nag-Knight G5. Ayun, naku po, napakaraming tutok na sa D5. Nag-Knight F8, at dito kitang-kita sa evaluation bar, hindi sumang-ayon kay Wesley ang Stockfish computer engine natin, no? Dapat daw ay Queen E5. Okay, atakihin yung Knight. Na kapag nag-H4, silipin lang po natin sandali kapag nag-H4, D4, ay grabe na to. Mabigat, mabigat. Medyo unang tingin pa lang, marami kang i-calculate. Konti na lang oras blitz na to di ba? Medyo yan, pang long game. Dito balik tayo sa medyo talagang practical approach pagdating sa blitz. Knight F8 ni Wesley. At nag-Knight GE4. Ayun nga, hindi pwedeng kainin ng pawn kasi nga nakapin ang queen.
Kinain-kain ng bishop, talagang kontiryado ang pawn sa D5, kakainin na, pinagpatong, 3-3, 4 ang depensa ng pawn. Ilan umaatake sa puti? 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin, sakto lang ang depensa ng black. Kasi kapag kapag 5 ang umaatake sa puti, bagsak yan. Tag-4 lang eh. Kinain pa rin. Ha? Oo nga no. Kain, kain. Oh, Tori muna unang ipangbubungad. Pero Queen C7 lang. Naku po! Naku po, tingnan nyo po evaluation bar. Ubos! Pisak na si Wesley dito oh. Sa evaluation bar sa evaluation bar lang. Oh, pero dapat daw Queen E5. Yun ang tira, Queen E5. Okay, hindi naman makakain dito kasi may bitin din sa Torres dito. Queen E5 po ang best move. Pero nag-Queen C7 para may iniisip si Wesley kunin niya yung pawn sa A5. At dito, ini-4 dinipensahan. Ayun, naka-recover kagad. Taas baba ang evaluation bar, no? O pero kay ano naman kay Prague, ito hindi niya napansin na winning na talaga siya. Knight E4, naku kung nakita yan. Todas may knight F6 check kasi. Hindi makain-kain yung bishop sa D5, may knight F6 check oh. Napakadelikado niyan. O tapos, anong ginawa? Rook takes D5 na lang. Wala na. So, etc. By complete execution, talo po black doon. O, balik tayo, no? Di napansin eh. Ang ginawa, nag-E4 eh. O tapos, Queen takes A5. O, di naka-recover si Wesley. Queen F3, Knight E6. At dito mga kamatsas, grabe. Ang binitawan ni Prague. Kasi lulundag na yung knight sa D4, very strong. Kinain na. Oo nga pala, hindi nga pala makain-kain ng tore. Paki-imagine po, may Queen takes F7 checking H8 and Queen F6. Makakapag-deliver ng matchas. Mamamatcha si Wesley. Kaya obligado niyang kainin talaga yung bishop. Kinain-kain. Okay, medyo pangit lang ang pawn structure ni Wesley kasi hiwa-hiwalay eh. Oh. Queen F6, okay. Ayan na, nangalikot na. Inatake na yung E6. Queen B6, depensa. Knight A4, naku po. Queen D6, takbo hanggat may lupa. Kinain. Sarap sana wala tumpon, may check doon. Matchas ano, walang aangatan kaso may pawn. Nag-rook C7, okay. Pin, B4, depensa muna. Ayun, naka-recover ulit. No? Upside down ng evaluation bar eh. Dapat daw ang tira po is Queen G5. Yan ang ibang proteksyon sa knight. Okay, para protected din ng queen yung rook. Ayun oh, protected oh. O kasi nung gumanito po, ayun, natirahan ng bishop takes e4. Di napansin ni Prague yun. Kasi kung kakainin po yan, nakapin. Ayun, nag-rook e1, bishop d5, knight takes e6. Talaga nga naman, oo. Rook f7, force move yan eh. Kasi delikado, may mga matchas pagka ano eh. Queen d4, okay, di makakain kasi nakapin. Grabe, ang bibigat ng mga tira nila. Rook e7, okay. Nakapin din. Rook e5 para may bawi dito sa bishop d5. Kinain na yung knight, kinain ang bishop. Chumek, umangat at nag-queen c6 para di makabitaw ng check. Kailangan ipin muna. At dito nag-h4 muna. Okay, para may h5, parang ganun, para sirain ang king shield. Nag-rook e2, wala na. Tingnan nyo, parang wala na eh. Parang napagod na yata si Wesley, ano? Bad move uli ang rook e2. Dapat daw pontira ay king f7. Kakatakot naman. Pinalutang. Didikit dito. Didikit sa tore kasi nga nakapin. Grabe, no? Pero nakakatakot yung tira. Parang pa-expose. O rook e2, balik tayo. Nag h5. Okay, basag na. Rook e8. Naku! Nag-king h2. Tama ba yung king h2? H6 dapat. Yun na nga yung kutob ko eh. H6 para may matchas doon. Wala na pala, no? Grabe pala ka peligro si Wesley dito. Peligro. O king h2 para makailag sa pin. So rook d7 ang plano ni Prague, no? Yan ang threat niya, mamatihin niya. Nag-rook f8, threat ang pawn. Rook c5, ayun, umangat uli. Dapat daw po ang tira is h6 pa rin. H6, yan pa rin ang tira para may threatening sa g7. Di nakita, sayang kay Prague, no? Nag-queen f6, okay, queen to queen, may threat doon.
Kinain-kain, kinonvert sa Rock and Pawn ending. Ayun, oh, na-convert dapat hindi i-exchange ang queen, grabe. Ang laking hinga nito kay ano, parang nahugutan siya ng ano, ng tinik. Laking ginawa kay Wesley 'to, yung nawala yung queen. Oh, yun, oh, check gano'n, gano'n, ayun G5. Gumanon, kain, wala. Nakita ko na po ito, eh, parang so sa mga na-solve kong puzzles ng endgame Rock and Pawn, wala na, eh. Pagka ganito po drawish na 'to. Kasi bagamat lamang ng isang pawn pero nasa same side, wala, mahirap i-convert 'yan. Oh, 'yan, oh, gano'n-gano'n lang, oh, boundary lang, binabakuran lang ni Wesley. Rook E6 para mag-rook E4 para alisin po yung buma-boundary na 'yan, bumabakod na 'yan. Rook C4 waiting lang. Rook E4 at Rook C6, King G4 and then King G6 para depensa ng pawn G5. So dito po talagang pipilitin talaga ni Prag to. Lalo na lamang siya ng isang pawn and must win situation. Gagawa ng something talaga to. Ayan, kaso ang galing dumipensa ni Wesley. Alam niya na dapat hindi bumigay ang pawn. Kailangan panatilihin yan. Pag bumigay yan, dalawa na yan, talo na. Nag-rook D4, abang-abang lang, oh. Para walang check. So, kailangan i-maintain lang yung tore para safe ang black king. Umatras na. So, gagawa na naman ng panibagong plano. Yung rook D5, okay kasi pagka gumanon po kasi may check kagad kapag ang king nasa G4 eh. So, parang tumempo, gumanon muna. Pero, okay, abang lang din. Waiting si Wesley na umangat ang king ni Prag and then checkin lang niya na simple. Si simpleng check. Okay, bumaba, rook D2, rook B6. King G2, Rook A6, King F2, Rook B6, King E3, Rook A6, Rook D5 ulit. Ayun, King F6. Ayun, pagka umangat na yan, check. Ayun, baba uli. So at least yung tore na abala, no? Naging passive uli kumpara sa very active na umaatake. Rook C4, Rook B6. Yan ang tamang control. Aralin po natin, no, yung mga ganitong rook and pawn ending, mga kamadyas. King D5 at talaga pinuwersa talaga. Check ulit. Rook C5 harang at gumanon. Check. Bumaba at nag-King E4. Ayun ang mga teknikan doon. Yun ang napakagandang tira ni Wesley dito. Kasi pag natirahan siya nito, baka mamaya mag-iba tema na eh. Tama yung G4. Pwersahin yung F-pawn. Pag kinain, kain din naman yung pawn sa G3. Ayun, napakaganda ng ginawang approach ni Wesley dito. No? Kain-kain, King F4, nag-Rook A3, at nag-push G5. Kasi po, kung lalapit ang King, check lang yon ha. Kaya pumunta si Wesley sa long side. Kung tawagin long side para mas maraming space, mas maraming magawa ang tore, nag-push G5, Rook A5. Okay, bakod na. Bakod. Nag-King G4, okay, para pupunta dun sa H5, pero ayun. What a perfect approach. Yan talaga po ang approach dyan. Para pag nakakommit na yung pawn, wala nang tataguan ng white king, forever check. Yan. Forever check. G6, wala na. Yun, binakuran lang. Bakod lang. Pero actually, kahit check-check lang eh. Walang problema eh. Pero sinimplihan lang ni Wesley Intimano. Bakod gagad. Para yung white king hindi na makatawid pa. Gumanon, check, ganon, ayun. Okay, insufficient material. Tagumpay! Si Wesley. Congratulations, Wes! Tuwan-tuwa kaming mga fans mo dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng daigdig ng mga kababayan natin especially. Grabe! Back-to-back champion po si Wesley, mga kamadyas. Woo! Buti na lang nakuha niya uli. Kala ko makukuha na naman ni Prag eh. Pero actually losing siya eh, no? Kung nakita ni Prag yung knight E4 kanina, todas talaga siya. Wala na eh. Medyo siguro pagod na rin. At Armageddon, must win, pressure. Yan. Para makita po natin, ito po yung ganap sa kanila, no? Yung kanilang elimination or yung kanilang round robin ay nag-tied for first place sila Wesley and Prague with 5.5 points eh. So lumalabas pala dito si Vincent Gamer at si Sindarov ang third and fourth. Ayan, at ayun, kaya nagkaroon ng playoff. Okay, maraming salamat po. Ano pong masasabi nyo kay Wesley? Paki-congrats nyo na lang sa comment section below, mga kamatya. Si Wesley po laging nanonood sa atin. Opo, kung minsan po nag-uusap kami ni Madam Loti sa email. Ayan, natutuwa sila sa mga videos natin. So, pag nag-comment po kayo dito, mababasa ni Wesley yan. Dagdag
maipahatid natin ng simple yung ating pag-congratulate kay Wesley. Ayan, at for sure mapapanood ni Wesley ito. Nung nakaraan po, nung nag-champion siya, nag-comment siya eh. Pero ang ginamit, yung kay Madam Lotisky na account ng YouTube. Pero nag-message siya at nagpasalamat sa kaniyang mga fans dito sa Pilipinas. Okay, maraming salamat po mga kamatyas. Thank you so much po sa pagsubaybay nyo sa ating binaybay na istorya ng Grand Chess Tour 5 Field Cup at abangan po natin ang alam ko may grand finals pa to eh. So abangan po natin yung pinaka grand finale. Kasali na naman si Wesley doon nakapasok. Yan, sana siya ang mag-grand champion mga kamatyas. Ano baka nandun na si Magnus Carlsen siguro? Pagka mga grand champion, grand finale, nandiyan si Magnus na eh, no? Okay, salamat po mga kamatyas. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Hanggang sa muli po.